Family tour in Taiwan. Ano-ano nga ba yung mga requirements pagpunta dito sa Taiwan as tourist at magkano yung magagastos? Wala talaga sa plano at saka sa budget yung bakasyon ng family namin dito sa Taiwan. Dahil graduating ng elementary yung panganay ko, naisip ko gusto kong umuwi ng Pilipinas. Pero nung napag-usapan namin ng kapatid ko, bakit hindi na lang namin sila pagbakasyonin dito sa Taiwan? Kaya kaysa gumastos ako pa uwi ng Pilipinas, sila na lang yung pinapunta namin dito sa Taiwan para makapamasyal. Una, nag-search muna ako kung ano yung mga documents na kailangan nila para pagpunta dito at makalagpas na immigration. Dahil kasagsagan talaga sa balita yung mga na-offload na tourist, talagang sinicure ko na kompleto yung mga documents na ipapadala ko sa kanila. Dahil 3 minors yung papupuntahin namin dito with seniors. Una, pumunta kaming 2 magkapatid sa MECO para kumuha ng affidavit of support and invitation and special power of attorney. Dahil 2 kami na may mga anak na papupuntahin dito na minors. Mabuti na lang pala po pwede na pala sa MECO yung magkakasama sa isang papel yung 3 purpose na kukunin namin. Tas 2 kaming tao na nakapangalan doon sa papel. Bali yung special power of attorney, affidavit of support, affidavit of invitation. Bali 900 NT lang yung binayaran namin. Next, kailangan kumuha kayo ng bank statement na kaya nyo suportahan yung bakasyon ng pamilya mo dito sa Taiwan. Pero sa case namin, kahit 3 kami na sponsor, ako lang yung kumuha ng sarili kong bank statement. Pero dahil iisa lang yung bank statement na na-provide namin, pinaredy namin kay mama yung passbook ng kapatid ko sa Pilipinas. Sunod, gumawa naman ako ng itinerary para sa mga plano at balak naming pasyalan. Next, naghanap naman ako ng apartment na tutuluyan namin sa pagstay nila dito sa Taiwan. Ang kailangan mo lang kunin is the contact number of the owner, the exact address, and since wala kayong hotel booking, kailangan nyo humingi ng contract doon sa owner ng apartment na nire-rent nyo. Next naman, nag-provide din kami ng copy ng passport, ARC, and the contract of employment namin dito sa Taiwan, kaming 3 magkakapatid. Nung nakompleto ko na yung mga requirements namin na kailangan nila, pinadala ko na yung mga documents sa 7-Eleven dito sa Taiwan through DHL. After 3 days, na-receive na rin naman nila yon sa Pilipinas. Nang ma-receive nga ni mama yung mga documents na pinadala ko, pinapunta ko naman siya sa DSWD para kumuha ng DSWD clearance ng 3 bata. Dito talaga kami nagkaroon ng struggle sa pag-aayos ng requirements sa pagkuha ng DSWD clearance dahil napaka-conflict ng mga sitwasyon ng mga bata. Dahil kailangan ng both parents yung pipirma para magkaroon ng DSWD clearance. Sa case ng mga anak ko, dahil hiwalay kaming mag-asawa, kailangan nilang kontakin yung ama nila para humingi ng pirma at photocopy ng ID. Tapos kailangan pa nila itong ipanotaryo sa munisipyo. Sa case naman ng pamangkin ko, dahil patay na yung nanay niya, bukod doon sa death certificate ng nanay niya, kailangan pa rin ng authorization ng side ng babae dahil hindi kasal yung kapatid ko at saka yung girlfriend niya. Kaya kailangan ng authorization ng mga magulang ng babae na pinapayagan nila mag-travel yung pamangkin ko sa ibang bansa. Bali, search nyo na lang sa DSWD site kung ano pa yung ibang requirements na mga kailangan nila para makakuha ng DSWD clearance based sa situation ng mga bata. Bali yung mama, papa ko at saka yung 2 kong anak is may passport na. Yung mamangkin ko na lang yung ikinuha nila ng passport. Dapat kasama rin yung lola ko sa pagpunta dito kaso hindi siya nakakuha ng passport dahil nagka-problema doon sa spelling ng pangalan niya sa birth certificate niya. Kung nakumpleto na namin yung mga requirements na kailangan nila na posibleng hanapin sa kanila sa immigration, saka naman ako naghanap sa internet ng pinakamurang ticket. At nakita ko nga ang AirAsia na may pinakamurang deals para sa flight booking. Dinownload ko nga yung AirAsia application at doon ako nag-sign up para doon ako makapag-booking ng ticket nila papunta ng Taiwan. Wala nga palang cancellation and rebooking ang AirAsia Airlines. Tapos ang inclusion lang doon sa low fares deals nila is yung 7 kilo na hand carry. Tapos mag-a-add-ons ka na lang ng additional luggage, ng seat number, ng food, and ng travel insurance. Pero sa dinami-dami ng mga requirements na niready namin, ang hinanap lang sa kanila sa immigration is yung plane ticket, yung passport, and yung DSWD clearance ng 3 bata. Pagdating naman dito sa Taiwan, nakahanap kami ng Pinoy na driver. Siya yung naghatid at sundo sa amin dito sa airport. Tapos siya na rin yung kinuha namin para sa mga tour namin. Pagdating naman nila dito sa Taiwan, ang hinanap lang sa kanila sa immigration is yung ticket, passport, and yung exact location ng apartment na tutuluyan nila dito. Apartment lang yung na-provide namin na tutuluyan nila dito dahil yun yung pinaka-convenient at saka pinakamurang pwede namin matuluyan sa pagstay nila dito. Bali, 800 lang yung bayad namin dun sa apartment per day. Tapos, ita-times mo lang siya dun sa 10 days na stay nila dito sa Taiwan.
Bali 8,000 lang sa NT yun. Tapos kung mag-hotel naman kami, nagre-range yung per day namin sa 2,500. Kaya napakalaking tipid talaga pag apartment yung kinuha mo para sa family mo sa pagstay nila dito sa Taiwan. Ito yung summary ng mga requirements na pinrovide ko. Una, special power of attorney, affidavit of support and invitation. Yung mga requirements sa pagkuha nun is the photocopy of your ARC, passport, and your employment contract. Lahat ng notarized papers na kailangan mo sa MECO is 900 NT. Second is the bank statement. Ang kailangan mo lang din doon ay yung photocopy ng ARC, sufficient amount of savings na i-declare mong laman ng ATM mo. And then may binayaran lang ako na 50 NT for the service charge of the copy of my bank statement. Third is the hotel booking or apartment reservation. Hiningian lang ako ng copy ng ARC na may-ari, then humingi naman ako ng apartment contract. Para sa proof of reservation na hihingiin sa kanila sa immigration. Then yung napagkasunduan naman namin ng may-ari is 800 per day. Bali 10 days kami mag-i-stay sa kanila, so 8,000 NT yung bayad namin sa apartment. Fourth is the passport. Pakicheck na lang sa link ng DFA kung ano yung mga kailangan, lalo na sa mga minors, kasi case-to-case basis na lang yan sa sitwasyon ng mga bata kung ano yung mga requirements na kailangan nila, lalo't lalo na kung hindi kasama yung parents. Fifth is the DSWD clearance. Ganun din to, katulad din ng passport, lalo na kung minors yung kukuha, case-to-case basis din kung ano yung mga requirements na kailangan nila. Be ready your patience because the DSWD is very strict sa pagbibigay ng clearance. Napakadami talaga nilang requirements na hinihingi. Sixth is the travel tax. Babayaran mo to mismo doon sa airport. At ang hinihingi lang nila is your ticket and your passport. Si mama at si papa is 1,600 yung binayaran nila for head. Tapos yung tatlong bata is free since OFW yung mga magulang. Lastly is the travel insurance and the flight ticket. Ang kagandahan sa AirAsia, kasama na sa inclusion ng booking nila yung travel insurance. Pero in case na wala sa airlines na kinuha nyo yung travel insurance, make sure na makakakuha ka pa rin or mag-a-avail ka pa rin for your safety during your flight. Pero bakit parang ang bilis lang ng 10 days, pauwi na agad sila? For you guys, a simple reminder, ang pera kaya natin kitain kahit na sa anong paraan, pero yung memories ng mga bata na kasama tayo sa paglaki nila. Dahil ngayon lang natin po pwede iparana sa kanila ang lahat ng bagay. Dahil pag lumipas na yung panahon na hindi na sila bata, may mga bagay na hindi na natin pwedeng gawin para sa kanila para makabawi. Kaya sana sa lahat ng magulang, kahit gaano ka komplikado ang sitwasyon, uunahin pa rin natin ang kapakanan ng mga bata.